Ano po ba ang natutunan ni Ginoong Jake Claver mula sa mga mayayamang pamilya? Ayan mga kakripto, isipin po ninyo na nakasakay kayo sa backseat ng rideshare car at nakita po ninyo ang isang pamilya na halata ang kanilang yaman. Hindi lamang po sa pananamit, sa paraan ng kanilang pakikitungo, kundi sa buong kanilang aura. Ramdam mo na matagal na silang financially stable. Ganito po nagsimula ang kwento ni Ginoong Jake Claver sa kanyang post para sa mga XRP holders. At ang kanyang insight, maraming mayayamang tao hindi bumibili ng crypto para yumaman. Kaya nilang yumaman na. Ang crypto para sa kanila ay hedge, proteksyon sa financial system at saka global economic instability. Ngayon, bakit nga ba kakaunti ang mga XRP holders sa mundo? Ngayon ay pag-uusapan po natin ang rarity or pagiging bihira na XRP. Meron pong humigit kumulang 7 million wallets globally. Pero karamihan sa mga ito ay maliliit or galing or mula sa mga exchanges. Ibig sabihin, hindi po lahat ay individual investors. Ang totoong individual XRP holders ay mas maliit kaysa sa iniisip ng karamihan. Meron lamang pong 663 wallets hold na higit 5 million XRP. At ang top 1% holders ay kailangan may 50,637 XRP. Nasa mga $114,000 ang halaga sa kasalukuyan. Para po kay Ginoong Claver, ang pagiging XRP holder ay exclusive, parang elite club sa crypto universe. Ngayon ay bakit crypto? Bakit po ang crypto ay hedge at hindi laro lamang? Ayon po rito kay Ginoong Jake Claver, ang crypto ay hindi po lottery ticket. Para sa mga high net worth investors, isang insurance ito. Proteksyon sa inflation, currency devaluation, at global financial risk. Hindi po nila tinitignan ang crypto bilang mabilisang hindi po mabilisang daan para yumaman, kundi bilang strategic layer sa kanilang portfolio. Ang diversification po ang keyword dito. Ipinapakita po ng strategy na ito na hindi lamang isa ang asset na hawak, kundi isang sanga sa financial tree. Si XRP ay isa lamang pong branch, yan, o isa lamang po itong sanga at nagsisecure ng wealth or yaman kung may iba pang investments na bumagsak. Ano naman po ang ibig sabihin ng wealth tree metaphor? Si Ginoong Claver ay gumagamit ng metaphor ng puno para sa yaman. Ang seeds ay early investments, ang trunk or yung katawan ng puno ay ang core portfolio. Habang lumalaki ang trunk or katawan ng puno, nagkakaroon po ng mga branches or sanga. Ang mga branches ay diversification, kung saan ay nagpuprotekta sa yaman laban sa potential losses. Ang fruit-bearing branches naman ay ang long-term gains, kung saan ay nakukuha ng hindi po nalalagay sa risk or panganib ang buong yaman. At ang lesson, ang financial stability ay hindi po instant. Kailangan po ng strategy, pasensya at consistent na pag-aalaga. Ganito dapat tingnan ng mga XRP holders ang kanilang position dito sa ecosystem ng crypto. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang mindset ng mga long-term XRP holders? Para po sa mga retail investors, ang sabi po ni Jake Claver,
ay nagpapahiwatig po ito ng mindset shift. Huwag pong isipin ang XRP bilang speculative gamble, kundi long-term strategic asset. Ang ganitong approach ay nagbibigay po ng edge sa rare cohort ng mga holders at nagpuposition po sa kanila para sa resilient or matibay na financial future. Ang pasensya at disiplina sa pag-i-invest ang siyang susi. Hindi kailangan ng araw-araw na mag-trade o ma-stress sa mga short-term volatility. Si XRP ay hindi lamang po token, kundi instrumento para mag-build or bumuo ng wealth tree. Kung tama po ang strategy, makikinabang ka sa ganitong hedge mindset sa mahabang panahon. Ano naman po ang take-home message ni Ginoong Jake Claver para sa mga holders? Simple lamang po ang mensahe rito ni Ginoong Claver. You only need to get rich once, then protect it wisely. Hindi kailangan ng constant accumulation o panic buying. Kailangan po ng strategy, diversification at protection laban sa risk. Ang mga XRP holders ay bahagi po ng unique elite cohort sa crypto. Ito ay hindi puro hype o trend, kundi isang layer sa portfolio na may malalim na rationale. Ang focus ay sa stability, resilience at saka strategic growth, hindi po sa mabilisang profit chasing. Ngayon ay paano naman po nagkakaroon ng institutional influence sa XRP sa ganitong narrative? Bukod po sa personal strategy, makikita rin ang institutional adoption. Halimbawa, ang mga spot ETF at partnerships ni XRP sa financial institutions ay nagdadagdag ng credibility. Ipinapakita po nito na ang token ay hindi lamang collectible, kundi functional at integrated sa market. Ang narrative po ni Ginoong Claver dito ay nakabase sa ganitong macro context. Mataas ang chance ng strategic holdings ay mag-generate ng protection sa long-term wealth. Si XRP ay parang sanga sa wealth tree, kung saan ay nagbibigay ng cover kapag may volatility sa ibang mga assets. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang lesson o aral po rito kay Ginoong Jake Claver ay hindi po sa dami ng XRP na hawak mo, kundi sa mindset mo sa paghawak nito. Mag-invest ka ng may strategy, alamin ang risk, protektahan ang wealth, at huwag pong magpapa-pressure sa mga daily market swings. Si XRP ay hindi po lottery ticket, kundi hedge asset. Kung handa kang maging kung handa ka pong magkaroon ng mahabang pasensya at maging strategic, ang token po ay makakatulong sa resilient financial growth. At tandaan, dito sa mundo ng crypto, hindi po quantity, kundi quality ng decision ang bumubuo ng tunay na financial security. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.